Hi, good morning mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 20 November 2025. It's 11 in the morning. Kumusta na kayong lahat? Maulan ngayon dito sa bayan ng Pamplona. Maulan halos lahat ng bahagi ng Cagayan. Sana mas maganda ang panahon niyo dyan sa iba't ibang bahagi dito sa ating bansa. Ulitin ko, good morning. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kaganapan noong 16 or 17 of this month. I think that's Sunday and Monday, nung linggo sa kanong Lunes. Batid naman nating lahat na yung membership ng Iglesia ni Cristo ay pumunta sila dyan sa Metro Manila, particularly dyan sa Luneta, para, as they claim it, to ventilate their advocacy pertaining to transparency and accountability. Talaga namang nangyari, alam naman natin dumating sila doon. Ang pinagkaiba lang, we were informed, it was announced that it's going to be a 3-day activity, and then all of a sudden it was cut short at naging 2 days lang siya. Alam nyo, maraming issues ang lumabas dyan. Let's be truthful, but first, I just wanted to make it clear, hindi po ako kaanib sa Iglesia ni Cristo at hindi rin natin gagamitin itong simpleng platform na ito kasi kukunti lang naman yung mga taga-sunod, taga-subaybay, taga-panood natin para depensahan yung aksyon ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, I am a man of no political significance. They don't need me para depensahan sila. In the first place, tingin ko wala naman dapat depensahan sa Iglesia eh. Pumunta lang naman sila, kagaya ng every ordinary citizen, it's their right para ilabas yung kanilang advokasya sa transparency and accountability. May mga issues na lumabas, ganito, number 1, na sunod-sunuran daw yung iglesia kay Sara. Pangalawa, yung 16 and 17, yun na daw yung araw na diborsyo ng Malacanang at ng iglesia. Yun na raw yung divorce sa date ni KRD na siyang pinuno ng iglesia at si President Bongbong Marcos na siyang pinuno naman ng ating bansa. Yun ang sinasabi nila. Yun na raw yung petsa ng paghihiwalay. Whichever. Pero alam nyo, sa mga mga pangyayari sa dalawang araw na yan, nung 16 at 17, Sunday and Monday, dyan sa Luneta, maraming bagay na lumabas dito na dati ay nananatiling haka-haka lang, pero the 2-day event revealed many things na akala natin noon ay hindi tama, pero nakita naman natin kung ano yung mga nangyayari dyan. Number 1, hindi talaga open yung Iglesia ni Cristo na hilingin yung pagbaba ni Bongbong Marcos. May mga pumunta doon na sabi nga nila yun, na pumunta doon yung mga hijackers, yung mga nagsasalita, ginamit nilang audience yung membership of the Iglesia ni Cristo para hilingin, para birahin ng harap-harapan si BBM, hilingin ang kanyang pagbaba. Pero alam nyo, mapapansin natin, the leadership of the Iglesia ni Cristo, hindi sila ganun na ka-open na magsabi na bumaba ka BBM. The audience of course are Iglesia ni Cristo, pero hindi sila humiling ng ganun, wala nga silang banner eh. Kaya nga ang tawag nila dun sa mga ilang, hindi naman siguro lahat, kasi 3 lang naman yung nakita kong nagsalita doon, si former Commissioner Guanzon, yan si Rodante Marcoleta and si Amy Marcos. Wag natin pag-usapan kung ano man yung naging impact ng pagsasalita ni Marcoleta doon. Wag natin pag-usapan kung ano man yung pinagsasabi ni Senator Amy Marcos doon, kasi I find it very personal. Problema ng pamilya niya yan, problema na nilang magkapatid yan. Isa pa na nakita natin dyan ay very revealing. All the while, I was made to think na ang dami itong mga DDS, kasi tingnan nyo sa social media, magpahayag ka ng... Eto, hindi rin, I just want to make it clear, hindi naman ako laban dyan sa mga Duterte group. Kung minsan may mga estilo lang sila na hindi ako sang-ayon. Kung mapapansin natin, all the while, I was under the impression na ang dami nila. Tingnan nyo naman yung social media nila, yung propaganda nila.
hundreds of thousands, yung mga nagko-comment, yung mga viewers nila, magkakaibang accounts. So, para sa akin, parang ang dami nila, no? Pero from what I saw, kung alisin natin yung, pauwiin natin yung mga miyembros ng Iglesia ni Cristo sa Luneta, makikita mo doon, wala silang number. Hindi ko naman sinasabing wala. They do not have sufficient number enough to unseat a president. They do not have that number. Magkaiba pala yung sa social media nila, they appear to be napakadami nila. Pero doon pala, kukunti. Hindi yan yung unang pagkakataon na na-expose yung actual quantity ng DDS. We are not talking about the quality yet, kung sino-sino yung mga members. Yung dami nila. Yung, alam niyo, may isang batang, hindi ko alam kung anong klase utak meron to. Meron tayong batang kongresista na pumunta dyan sa gate ng Forbes Park. Tingnan nyo, yung sinasabi niya, ang dami ding likers, ang daming viewers, ang daming nagre-react dun sa social media account nitong batang congressman na ito. Pero nung magtawag siya, nung mga kakampi niya na magprotesta sila dyan sa gate ng, this is more than a month ago, dyan sa gate ng Forbes Park, dyan sa EDSA, na hindi ko alam kung sa side ng McKinley o dun sa bandang Buendia yan. Wala. So parang they cannot translate, they cannot transform into number yung dami ng mga reactors nila dyan sa social media. Hindi nila may translate into a crowd. So this put into suspect yung, do they have enough number to fight Malacanang? Do they have enough number para hilingin yung pagbaba ng isang presidente? Anyway, hindi naman natin sinasabi na yun lang ang kailangan, yung dami. Kasi if we will go back to history, ang daming kudeta na successful kudeta na hindi kinailangan ng maraming players, hindi kailangan ng maraming tao na nagtagumpay. I will take the case of Libya. Alam niyo yung in the 70s when Colonel Muammar Gaddafi staged a coup d'etat dyan sa Libya. Inunseat nila yung president nila. Kukunti lang naman yung tao niya doon. Pero it's the timing kasi ginawa niya, nasa abroad yung president nila noon. Take the case of, I think, dito sa Bahamas. Yung Guatemala, yan, hindi kailangan ng maraming tao doon para na-unseat yun. Sandali lang yun, palit ng regime. So, hindi ko sinasabi na walang tao itong DDS, pero sa tingin ko kulang sila. Isa pa na something very obvious in there is yung hindi nila nakuha yung media mileage na ina-expect nila, no? Iiwanan muna natin yung mga, ang dami silang moves na magpapasabog, may dala silang pasabog quote and quote, yung they will bring out a surprise issue na siya nga mag-i-ignite, mag-i-spark ng galit ng mga mamamayang Pilipino, and that yung 1617 using the crowd of the Iglesia ni Cristo ay mapababa nila, hoping mapababa nila si PBBM. Pero ang nangyari niyan, they do not have this enough or sufficient issues para mag-trigger, mag-spark, mag-ignite ng galit ng Filipino, pupunta sa Luneta, pupunta sa EDSA at pababain si PBM. They do not have that. Yun yung isa na napatunayan natin. At yung, balikan natin yung mileage na sinasabi ko. Domestically, makita mo naman na balitang-balita sa television, dyan sa social media, pati dyan sa print media natin, sa mga pahayagan natin, yung crowd, totoo naman, madami talaga. I think, sa honest estimate, talagang more than 500,000. Totoo naman yun. So, meron silang enough media mileage, pero not enough to bring down a president para pababain ang isang nakaupong presidente. Hindi ganun katindi ang suporta nila sa media. And ito pa yon, yung mahalagang component ng isang regime change para bumaba ang presidente. Alam niyo, importante kasi yung involvement dyan ng the international community, yung global support na tinatawag, yung kung nagsasagawa, kung may pagtatangka ang mga mamamayan na palitan yung isang presidente, yung alliance mo sa mga kapitbahay na bansa mo, dapat nandyan yan. Pero wag yan yung pag-usapan natin. Pero getting the support of the international community, the global community,
for Sara to get that. Mukhang malabo because of the issue of the West Philippine Sea. Ito hindi kasi masyadong pinag-uusapan. Anong kinalaman dun sa hangarin ng DDS na mapababa si Marcos? Anong kinalaman yan sa issue sa West Philippine Sea? Ganito yon, hindi yan susuportahan si Sara, hindi yan susuportahan yung tangka niya na pababain si BBM para siya yung maging presidente. Hindi yan susuporta yung Japan, hindi susuporta yung South Korea, hindi susuporta yung Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, and including India. They will not support a regime change right now. A regime change wherein a president will be stepping down at ang papalit ay si Sara. Why? Ito yon. The international community, particularly the Southeast Asian nations, ay alam nila na itong mga Dutertes ay China leaning ang mga ito, pabor sa mga China eh. As a matter of fact, there was even one time during the presidency of Digong na siya mismo sinabi niya under the lenses of different international media outfits, nandyan yung CNN, nandyan yung BBC, nandyan yung Fox. Sabi ni Digong, maganda na nga lang sana na yung China gawin niyang probinsya yung Pilipinas. My God, coming from a president, that's very uncalled for. That's very unbecoming. Very uncalled for. Biro mo, presidente ka ng isang sovereign country and then sa harap ng media, international media, sabihin mo sana yung bansa mo maging probinsya na lang ng isang mas malaking bansa. Ang daming disgruntled, ang daming nadisgusto, ang daming nadiskurso nada sa mga lalong-lalo na yung mga middle ranking officers natin sa armed forces at PNP noon. Ayaw nila yung sinabi ni Digong na sana maging probinsya na lang tayo ng China. Kasi dito nakakasakit ng patriotism natin, tayo ng mga lumaban tayo ng ilang daan taon sa mga Espanyol kasi ayaw natin mapasakop. Dugo ang umagos, dugo ng Pilipino ang umagos para labanan natin yung mga Amerikano. Dugo ang umagos para labanan natin yung mga Hapon kasi gusto natin na malaya ang bansa natin. We love the sovereignty. We love the freedom of this country. Inilaban natin yan. And then, yung presidente natin, sinasabi niya, sana maging probinsya na lang tayo ng China. Very uncalled for. Okay, balikan natin. Maghihirapan si Sara na kunin yung suporta ng mga kapitbansa natin, lalong-lalo na dito sa Timog Silangang Asia because of the West Philippine Sea. Ganito yan kasi. Alam naman natin to, yung 9 Dash Line ng China, halos gusto niyang angkinin yung buong karagatan na tinatawag nilang South China Sea. Ang tawag natin sa Pilipinas, it's the West Philippine Sea. Yung 9 Dash Line nila, halos sinakop na niya lahat. Yung bahagi na inaangkin bahagi ng karagatan na yan na inaangkin ng China ay hindi lang Pilipinas ang apektado din dyan yung South Korea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, and part of India. So ayaw nila na si Sara ay maging presidente kasi lalakas ang China. Ngayon, pag lumakas ang China sa Pilipinas at baka magtagumpay nga ang China na makuha yung South China Sea or West Philippine Sea based on the 9 Dash Line claim of China, lalapit na sila dyan sa Malacca Strait. So, ano itong Malacca Strait? Alam nyo ito, hindi masyadong binabalita pero hindi naman inililihim. May malaking problema talaga ang China about their trade, about their economy, and this can be transformed into their being a military might, their ambition to sustain their being a military superpower in this planet. May problema sila dyan sa Malacca Strait. Unang-una, where is the Malacca Strait? Ito ay makipot na bahagi ng dagat, napapagitan ng dalawang malaking bahagi ng kalupaan. So, yung strait, kipot sa Tagalog. Malacca Strait ay nandyan sa bahagi ng Malaysia, Indonesia, and part of Thailand. Singapore, yes. So, bale, 4 yan. Ulitin ko. Yung Malacca Strait ay nandyan sa mga boundaries ng countries like Malaysia, Indonesia, Singapore, and Thailand. Walang bansa na nagmamay-ari yan. International water yan. Pero, of course, alam nyo, nandyan yung a great deal of US forces. May base sila dyan. Kasi, ano ba itong Malacca Strait?
Kung titingnan nyo sa Google, if my memory will serve me right, parang 800 to 900 kilometers lang ang haba nito, at doon sa narrowest point, parang something like 25 kilometers lang yata ito 29, parang ganon. Whichever. Itong Malacca Strait na ito ay daanan ng mga barko, shipping lane ito that will connect the Indian Ocean, the South China Sea, or the West Philippine Sea, kwan dyan sa Asia, part of Asia, pupunta yan sa Mediterranean, sa Middle East, Europe. Dito it's a trade route. Ngayon, kung wala yan, iikot, lalong-lalo na yung galing dyan sa part of Middle East, pupunta yan sa China, iikot yan ng 1,000 more miles, nautical miles. Kunyari, ang point natin is yung from India to Middle East, o ito palagay natin, Iran. Iikot yung barko ng China ng ilang libo nautical miles pa para makarating sa China. So, economically, malaking problema yan. Yun talaga ang problema ng China, kaya gusto nilang angkinin yung South China Sea, o tinatawag natin Pilipinong West Philippine Sea, para nandyan lang sila ng bukana ng Malacca Strait. Kasi pag isinara yan, mamamatay yung ekonomiya ng China. Kaya ang tawag nila dyan, Malacca Dilemma. Kasi that narrow strait is existential to China, meaning to say, yang makipot na daanan ng barko dyan sa pagitan ng mga bansang Malaysia, Indonesia, Singapore, and Thailand, that will define their economic life and death. Mahalaga sa kanila yan. Kaya yung West Philippine Sea, ilalaban talaga ng China yan, ilalaban nila para nandyan lang sila sa bukana ng Malacca Strait. Kasi isa ring dahilan yan kung bakit hindi basta-basta masugod ng mainland China yung Taiwan na sinasabi nilang probinsya nila. Kasi baka saraduhan ng i-blockade sila ng United States dyan sa Malacca Strait, yari na yung ekonomiya nila. That's the reason kaya ayaw ng mga Southeast Asian nation, presidents and leaders, na maging presidente si Sara, na bababa si PBBM kasi si Sara ang papalit. Kasi lalong lalakas ang China, threatened na rin yung Malacca Strait kung mangyayari yon. Anyway, nagkakanda po tayo ng mas mahaba at mas komprehensibong talakayan tungkol dito sa Malacca Dilemma ng China. Kasi hindi lang naman kay Xi Jinping ngayon to Panahon pa ni Li Peng, panahon pa ni Deng Xiaoping, since time and memoriam na magsimula yung shipping business, yung ang komersyo ay puro barko pa lang, problema na talaga ng China yung Malacca Strait. Okay, balik tayo domestically. Kayong PBBM, huwag kayong magmadali na ma-impeach si Sara. Huwag kayong magmadali na ma-impeach si Sara. Why? Base lang sa kwanto ito, observation ko, pero alam nyo, natalakay na ito ng isang political analyst. Pero babanggitin ko lang ito sa mas malinaw na paraan. Ang makikinabang kung hindi ma-impeach si Sara ay si PBBM. Kaya kayong mga supporters ni BBM, huwag kayong magmadali na ma-impeach si Sara. Why? Hanggat si Sara ang Vice President, konti ang mananawagan na bababa si BBM. Why? Kasi pag pinababa natin si BBM, ang papalit niyan si Sara, maraming ayaw na si Sara ang papalit. Kaya pipiliin ng marami na nandyan lang si BBM. Kaya kayong supporter ni BBM, huwag kayong magmadali na ma-impeach si Sara. Yung business sector, sa tingin nyo ba, gusto nila na pababain si BBM? No. Tingnan nyo, yung nakailang pa na yun, September 21, and then nung October, yung mga movements, yung mga pagkilos na gustong pababain si BBM, September 21, nung October, ito November 16 and 17, hindi niya napapansin, wala dyan yung mga media outfit, wala din dyan yung business sector na importanteng sahog yan, important component para maging successful ang isang kudeta or isang pagkilos na hihingi sa pagbaba ng isang pangulo. Ngayon, ganun din kay BBM, kayong mga nasa Duterte Block, huwag niyo madaliin na bumaba si BBM. Hindi ba pwedeng patapusin na lang muna natin yung termino ni Sara, tatapusin na lang naman natin yung termino ni BBM. Anyway, nakakalahati na sila, nasa semestral point na. Bayaan natin, saka natin sila bigyan ng grado at the end of the school year. Parang pupil, huwag natin silang i-drop
Huwag natin silang alisin dyan sa silid-aralan na in the middle of the school year. Hayaan natin matapos yung school year and then bigyan natin sila ng grado. Ganon din ang gawin natin kay Sara at kay DBM. Ngayon, yung paghahangad kasi natin ng transparency, ng accountability, responsiveness, na maging of a participative governance, ito yun. Without prejudice dyan sa legal processes natin, nilalabanan natin ng korupsyon, hayaan natin gumulong yung justisya kasi nandyan naman yung ICI, very active yung ombudsman, yung court natin. Ngayon, kung gusto natin mawala yung korupsyon, managot yung mga gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan, lalo ng mga hinalal natin, I will leave one lasting impression. Okay naman yung mas aksyon, hingin natin na bumaba yung presidente. Okay naman yung mutiny, kung yan yung gusto nyo. Okay naman yung kudeta, kung yan yung gusto nyo. Pero at the end of the day, mga kababayan ko, ang pinakamagandang solusyon pa rin or pinakamagandang panlaban pa rin sa korupsyon, alam nyo kung ano? Yung paraan ng pagboto natin. Ang bansa natin ay napakaliit. Kilala natin kung sino yung mga tumatakbong kapitan, kilala natin kung sino tumatakbong mayors, governors, congressman, senators, vice president of the country, president of the country. Ang pinakamaganda pa rin na panglaban natin sa korupsyon ay yung estilo ng pagboto natin, yung maging ugali natin, maging matalino, mahusay. Maganda sana ang ating mga desisyon pagdating sa araw ng mga eleksyon. Sa susunod na talakayan, subaybayan nyo lang po tayo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po yung kaibigan Richard Malabed Torino.